mapagpalang umaga po sa ating lahat na nakikinig ngayon sa ating lingguhang podcast. Isang malaking pribilehyo na naman po na makapag-share po sa bawat isa sa atin ng mga makapangyarihang salita ng Panginoon at maging instrumento ng pag-asa at encouragement para po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy sa ating message sa umagang ito, tayo muna po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na muli ay may panibago kaming buhay at lakas, may panibagong sigla na magagamit namin sa paglakad namin sa iyong kalooban. Tinataas ko po ang bawat individual at pamilya na nakikinig ngayon, na patuloy mo po silang kalingain at protektahan laban sa anumang gawa ng kaaway. Patuloy po nyo silang i-bless at katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy niyo pong imulat ang aming mga mata at isipan sa mga mabubuting bagay na ginawa mo, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay dahil alam naming pawang mabuti ang nais at plano mo para sa iyong mga anak. Patuloy po kami magpapalakas sa pamamagitan ng iyong mga salita at mga pangako. Muli po maraming salamat po sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Patuloy po kaming magbibigay ng papuri at pasasalamat sa inyo dahil kayo po ay karapat-dapat. Ito po ang aming dalangin sa dakila at tayong pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa mga mensaheng ating napakinggan for the past 2 weeks, na tayo po ay nasa quarantine, na talaga namang isa sa mga nagiging source ng lakas po natin para harapin ang mga pang-araw-araw nating buhay, para harapin natin yung mga ganitong sitwasyon. Maraming salamat po sa message po sa atin ni Ate Baby tungkol sa courage na nagmumula po sa ating Panginoon. So kailangan po talaga natin ng tapang at lakas ng loob upang harapin natin ang mga ganitong sitwasyon. At sa message po ni Brother Adref last Sunday, yung 7th word ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo bago siya bawian ng buhay, ito po ay pananalita ng pagtitiwala. At kailangan po natin yun sa buhay natin, na matutong magtiwala sa Diyos kahit na minsan hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa ating paligid. Ganun din po sa ating prayer meeting. So naituro po sa atin ni Pastor Mel yung buhay ni Nehemiah at yung concern niya, yung pag-aalala niya sa bayan ng Diyos. So hindi po siya na-satisfy na siya lang yung ligtas. So nais din po niya ganun din sa bayan ng Diyos. Ganun din po sa tinuro sa atin ni Pastor Ferdy tungkol sa buhay ni Dimas. So napakaganda ng start ng paniwala ni Dimas. Kaya lang disappointing yung naging ending ng kanyang takbuhin. So sabi nga sa atin, ni-remind sa atin na tayo bilang Kristiyano ay tumatakbo sa isang takbuhin. So sabi nga niya, we are running a race. At sa isang race, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano mo tinapos ang iyong takbuhin. At sa pagtakbo, bawal po ang mag-give up, bawal ang mag-quit. Pwedeng mamahinga, pero bawal mag-quit. So, kailangan po na magpatuloy sa ating takbuhin. At sa mga oras pong ito, nais ko pong doon din, yun din po yung tema ng ating message sa umaga pong ito. Naniniwala po ako na sa mga oras at panahon ito ay nais ng Diyos na mabuksan ang ating mga mata upang makita natin kung ano ang nais niya at kung ano yung mga bagay na kanyang nakikita. So ano po ba ibig sabihin nun? Dahil sa puntong ito, sa dami ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, madami pong umaagaw ng ating atensyon o pansin. Isa na dyan yung pag-aalala, isa na dyan yung takot, napakarami pong kaganapan ang nagbibigay ng kalituhan at agam-agam sa ating mga puso. Pero ang ating Panginoong Diyos ay nangingibabaw sa lahat ng iyon. At patuloy niya tayong pinapaalalahanan na ituon natin ang ating pansin sa Kanya. Nais niya na kung ano ang Kanyang nakikita, yun din po ang ating makita sa ating buhay. So ang key verse po natin sa umagang ito ay makikita po natin sa mga Hebreo chapter 12 verses 1 to 2. Sabi po dito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya,
Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito pong tekstong binasa natin ay isang pagpapakita kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin, na kung saan ang sabi ni Apostol Pablo dun sa verse 2 na kailangan nakafocus or nakaset ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. Bakit po? Dahil sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Kung ang focus natin ay ang Kanyang natapos na gawa sa krus, ito ay magbibigay sa atin ng kumpiyansa. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Magbibigay sa atin ng pag-asa upang mag-advance o upang magpatuloy sa ating takbuhin. Dahil kung nasaan siya ngayon, iyon ay dahil sa Kanyang ginawa. Dahil sa Kanyang pagsunod sa Kanyang Ama, sa mga inuutos ng Kanyang Ama, kaya napaka-importante po na sa gitna ng kaguluhan, ng kalituhan sa ating paligid, dapat nakatuon ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. So ang title po ng ating mensahe sa umagang ito ay Eyes on Jesus, or Focus Our Eyes on Jesus. So pupunta po tayo sa isang mahalagang kwento sa Old Testament, isang magandang kwento na nagpapatunay kung gaano kahalaga na mabuksan ang ating mga mata upang makita natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating kapaligiran. Tandaan po natin na tayo ay three-part being. Ano po ibig sabihin yun? We are a spirit, we possess a soul, and we live in a body. So maliban sa ating physical sight, ang ating mga matang ito na nakakakita ng mga bagay sa ating kapaligiran, meron din po tayong tinatawag na spiritual eyes. At itong spiritual eyes na ito, ang nais ng Diyos. So we allow Him to open our spiritual eyes so that we will see what He sees sa ganitong panahon na mayroon po tayo. So yung kwento po natin ay makikita po natin sa 2 Kings chapter 6 verses 8 to 17. Ito po ipatungkol kay Elisha at ang kanyang servant. So ang sabi po dyan, minsan binalak ng hari ng Syria na digmain ng Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na nasabihin sa kanya ay pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari. Si Eliseo po, ang propeta sa Israel, ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak. Sinabi niya, kung ganoon, hanapin niyo siya at hulihin. May nagsabi sa kanya, si Eliseo ay nasa Dotan, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. So sa puntong po iyon, nanalangin si Eliseo sa Panginoon na buksan ng Diyos ang mata ng kanyang servant upang siya'y makakita. Tandaan po natin, hindi po bulag ang katulong ni Eliseo. In other words, physically nakakakita ang kanyang servant, pero ang kanyang nakikita ay kung ano yung obvious. Kaya ang nakikita niya ay yung mga kaaway na nasa kanilang paligid. Pero sa puntong ito, alam ni Eliseo na madami silang kakampi, na mayroong inihanda ang Panginoon na dapat makita din nitong kanyang servant. Kaya't ito yung kanyang prayer na buksan ng Diyos ang kanyang mga mata
upang makita niya kung ano yung nakikita ni Eliseo sa puntong iyon. So tuloy po natin yung kwento. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Wow! Ang ganda po ng storya, no? So all of a sudden, nabuksan ang spiritual eyes po ng servant ni Eliseo at nakita po niya yung angel armies of God at yung chariots of fire na nakapaligid sa kanila. At nakita niya na mas marami nga ang kakampi nila kaysa sa mga taga-Syria. So maganda po yung kinalabasan ng kwentong iyan. At ito po yung una nyong assignment. Nais ko pong basahin nyo yung karugtong niyan, yung ending niyan, kung ano po ang nangyari sa inyo pong mga tahanan. Pero ito po yung gusto kong maipakita sa atin sa kwentong ito. Kasi po ito ay isang example na talaga namang nakaka-inspire na sa buhay po natin at kung nasaan tayo ngayon, alam ko po at nararamdaman nating lahat na parang tayo ay napapaligiran ng ating mga kaaway, na parang tayo ay napapaligiran ng napakaraming problema. Itong sitwasyon na ito, so ano man po ang inyong hinaharap in the natural, iyan po yung lagi nang nakikita ng ating mga mata. Pero nais po ng Diyos na buksan ang ating mga spiritual eyes para makita natin kung ano yung inihanda niya para sa atin. So nais niyang makita natin yung katotohanan. Totoo po, realidad na nasa gitna tayo ng isang labanan, sa gitna tayo ng isang pandemic. But the fact is, our God is with us. Kasama natin ang Diyos. At napakadaming mabubuting bagay ang kanyang inihanda sa gitna ng mga challenges na pinagdaraanan natin. Kaya po lagi naming sinasabi ito paulit-ulit na nire-remind sa atin, no? Dahil ito po yung katotohanan. Sabi nga sa Biblia, faith comes by hearing and hearing the word of God. So kailangan lagi po nating inire-remind ang sarili natin sa mga pangako at sa mga salita ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay mangibabaw, pumaimbabaw sa gitna ng takot at pag-aalinlangan sa ating kapaligiran. So our faith will rise up and we will begin to see what God is seeing and has prepared for us in this time and season. So, pwede po nating ipanalangin na bukbuksan ang ating mga mata upang makita natin ang mga bagay beyond the natural. So again, sa story natin, yung servant ni Eliseo, imbis na takot ang mamayani sa kanya, nagkaroon siya ngayon ng courage, na-excite siya, natuwa siya, nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil nakita niya na hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang angel armies of God. So ito po yun. So if only we can see what God sees, if only you can see what God sees, kung alam lang natin, kung makikita lang natin ang nakikita ng Diyos. So again, in the midst of this pandemic, God sees the ultimate solution. Huwag po nating hayaan na takot ang mamayani sa ating puso. Tandaan po natin, we are spiritual beings. We are more than physical beings. We are spiritual beings. That's why God has given us spiritual eyes to see. Again, eyes on Jesus. Sabihin nyo nga po, eyes on Jesus. Kung may kasama ka ngayon na nakikinig, may katabi ka, family mo, sabihin mo sa kanila, eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Di po ba pag tayo ay nakatingin sa isang tao, say eye-to-eye contact, kung saan bumaling ang paningin ng taong ating tinitingnan, hindi po ba sinusundan din natin yung tinitingnan niya? So, ganoon din po tayo. So, if we focus our eyes on Jesus, ganoon din po mangyayari sa atin. At alam niyo po ba, kung kanino parati nakatingin si Jesus, nakatingin siya parati sa Ama. Kung kaya, when we set our eyes on Jesus, we also set our eyes on the Father. At alam naman natin na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Alam naman natin kung ano yung magagandang plano ng Diyos para sa atin. Alam natin na nais niya yung
pinakamainam, nais niya yung pinaka-the best para sa atin. So again, eyes on Jesus. So, tingnan po natin yung panalangin ni Apostol Pablo para po sa atin sa Ephesians 1:15-21. So, basahin ko po sa New King James Version. Sabi po dyan, "Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened." So, ibang version po, "be opened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ, when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all the principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which to come." So sa verse 18, ano po yung prayer ni Apostol Pablo? That the eyes of your understanding being opened or being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. So, kapag nabuksan po ang ating spiritual eyes, ang ating perception po ay nagbabago. At kung naiiba yung perception natin dahil nakatuon ang mata natin sa ating Panginoong Jesus, then we begin to see clearly what is the hope of our call, the very purpose kung bakit tayo naririto. So, hindi po tayo naririto para mag-exist lang. Meron pong layunin ang Diyos kung bakit po tayo naririto. So, wala pong rason para mag-give up tayo. There is no quitting. Tandaan po natin nung nakaraang message natin, bawal mag-quit. So, quitting is not an option dahil napakaganda ng plano ng ating Diyos para sa atin. Kapag itinuon natin ang ating paningin sa ating Panginoon, ito po yung mga bagay na nakikita niya na nais niyang makita rin natin. So, una po, nais ng Diyos na makita natin ang kanyang proteksyon. Napakagulo po ng sitwasyon natin, pero nais ng Diyos na ating makita more than yung kaguluhan ay yung kanyang protection. Remember po yung Psalms 91, lagi po natin yung pinagbubulay-bulayan at the start nung quarantine po natin. Naging key verse po natin yan nung mag-celebrate po tayo ng ating anniversary na Jesus is our shield, the Lord is our shield. So, second assignment nyo po, gusto ko pong basahin nyo at bulay-bulayan yung nakasulat po sa buong chapter po ng Psalms 91. Pero ngayon po, basahin po natin yung Psalms 91 verses 1-2. Sabi po dyan, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust." Alam natin na ang ating Panginoon ay ang ating sanggalang. Siya ang ating proteksyon. Na kahit ano man ang ating hinaharap sa ngayon, alam natin na nariyan siya at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. So tandaan po natin, nais ng Diyos na makita natin na ang kanyang proteksyon ay laging nandyan. Pangalawa po, nais ng Diyos na makita natin na ang provision ay laging nandyan sa gitna ng kakulangan. Iyan ang nais na makita na Diyos, na sa gitna ng kakulangan or ng lack, na sa gitna ng maraming pangangailangan, ay laging may provision ang Panginoon para sa atin. More than enough is yours kahit sa ganitong panahon. I pray na hindi lang just enough, kundi more than enough upang maging pagpapala din po tayo sa iba. Ang sabi po sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Panalangin ko po na mabuksan ang ating spiritual eyes upang makita natin ang supernatural provision na ibinibigay ni Lord sa atin sa araw-araw. Pangatlo po, nais ng Diyos na makita natin yung solution in the midst of our problem. Ito po ang katotohanan. Napakarami po talagang problema tayong kinakaharap ngayon. But,
binubuksan ng Diyos ang ating mga mata para makita naman natin ang solusyon. At gusto ko pong malaman niyo to, you are a solution to somebody else's problem. Pag-isipan niyo pong mabuti, you are a solution to somebody else's problem. Ikaw ay isang sagot sa panalangin ng iba. So hayaan po natin na sa panahong ito ay gamitin tayo ng Diyos. Baka ikaw yung encouragement na hinihintay ng isang kapatid. Kapag may pinaalala sa iyo si Lord na isang tao, panalangin mo po siya. Or kamustahin natin siya. Magbigay tayo ng encouraging words. Gaano man siya kaliit, ano man yung seed na itinanim mo na sa tingin mo ay maliit lang, ay may potential po yan na lumaki at magbunga. So kung ano po yung seed na ibinigay sa atin ng Panginoon, itanim po natin sa iba. Ito pong mga seeds na ito ay pwedeng words of encouragement, sabi ko nga kanina, pwedeng prayers, pwedeng finances, kung saan tayo magiging epektibo, gamitin po natin upang maging kasagutan din tayo sa panalangin ng iba. So, pang-apat po na nais makita ng Diyos na makita natin. So, faith and trust in the midst of so many questions and uncertainties. Faith and trust in the midst of so many questions and uncertainties. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay binubuksan niya ang ating paningin upang makita natin na ang faith at trust ay pumapaimbabaw rin sa gitna ng napakarami nating katanungan at sa gitna ng walang katiyakan nating lakbayin. Totoo po yan. Ang daming katanungan. Ang daming agam-agam. Kahit po tayo bilang Kristiyano, na-challenge din po yung faith natin. So, ano po ba ang dapat nating gawin sa mga ganitong panahon? Kahit hindi natin maintindihan ang nangyayari sa paligid, tuloy lang tayo sa pagtitiwala. Uulitin ko po, if you don't understand what is happening, the best thing to do is to trust God. Panghawakan po natin ang mga pangako at salita niya sa ating buhay. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Naiintindihan po ba natin ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon? Hindi po, di po ba? Ang daming iba-ibang paliwanag, ang daming opinyon ng iba't ibang tao. At minsan, kahit yung mga kuro-kuro na mga experts na ito, hindi pa rin po sila magkakatugma. Laging may conflict pa rin. So, ano po ang gagawin natin kung hindi natin maintindihan? So, sabi po dyan sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Buong puso po tayong magtiwala sa ating Diyos. So, again, eyes on Jesus. Ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoon Jesus dahil kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. So, tandaan po natin mga kapatid na we are living in trying times, challenging times. Namumuhay tayo ngayon na paiba-iba yung sitwasyon ng buhay natin. So, walang constant, laging may pagbabago. At ito naman pong nararanasan natin, hindi naman po ito permanente. Mapapalitan ito or mababago at mababago yung mga nararanasan natin. So, ang nais lamang ng Diyos para sa ating buhay, mabuksan yung ating spiritual eyes. Kung ano yung perspektibo niya, ganun din ang nais niya para sa atin. Mabago yung pananaw natin at paningin natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Tandaan po natin na kahit anuman po yung pagdaanan natin, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Sa bawat lakad natin, sa bawat paghakbang natin, lagi po natin kasama ang Panginoon. So, sa panahon pong ito, wala naman po talaga tayong iba na pwedeng lapitan, na pwedeng masilungan, kundi ang ating Panginoon lamang. So, iyon po yung laging paalala sa atin ng Panginoon. Lagi nating ituon ang tingin natin sa ating Panginoon. Sa bawat lakad or takbo na gagawin natin, sa bawat desisyon na gagawin natin, ituon natin
ang ating mata, ang ating paningin sa ating Panginoon. At tsak na tsak, no, yung landasin natin ay matutuwid dahil hindi hahayaan ni Lord na mapahamak tayo. Hindi hahayaan ni Lord na maging mali yung landasin natin. Minsan nga sa mga desisyon pa natin tayo nagkakamali, no? Minsan nasisilat tayo sa mga maling desisyon natin. Pero ito yung mabuti sa Panginoon Kahit ganun na nagkamali tayo sa mga desisyon natin, pero hindi po ba natin nakikita? Yung nilalakaran pa rin natin ay iniaayos. Nagkakatugma-tugma yung mga bagay para sa ikabubuti natin. So, tiwala po tayo sa Panginoon kahit hindi natin naiintindihan ang mga pangyayari sa ngayon. Medyo mabigat yung sitwasyon natin. Magtiwala at magtiwala pa rin tayo sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin, alam ni Lord ang mga bagay-bagay. He is all-knowing. He is all-powerful. Sabi nga, walang imposible sa ating Panginoon. So, ibigay natin ang buong puso yung pagtitiwala natin sa ating makapangyarihang Diyos. So, blessed day po mga kapatid, and keep trusting our Lord Jesus Christ.